Magandang gabi sa ating lahat. Yes. Good evening po, everyone. Good evening, Pastor. Amen. Good evening, Kuya Mike. Gandang gabi. Yan. So, ngayon ay nasa episode 14 tayo Yes. ng ating Kuya Talks. Yes po, Pastor. Yan, Maraming okay. pala tayo, Pastor. Oo. So, ayun, lumabas na kaagad yung ating mga... okay. So, ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting bahagi ng buhay ng isang tao. Especially, Pastor. Yan. Lalo na sa mga katulad ng Nakagaya OFW. natin. At kahit na hindi OFW, sa mga nagtatrabaho. Yan. Yan. So, kasi marami tayong mga maling kaisipan patungkol sa topic na ito. Kaya magandang maging malinaw sa ating lahat kung ano ba talaga itong retirement. Yan. Yan. Pero bago ang lahat, Pastor, hayaan mo na rin batiin muli natin ang mga ating mga kababayan na nakatune in, lalo na sa Pilipinas, sa Middle East, sa UK at sa sulok ng mundo na nakatune in sa ating Facebook Live. Yan. Okay, so magandang gabi po sa mga nasa Middle East. Sa mga nasa Pilipinas, magandang umaga po sa inyo diyan. Yan. Sa mga nasa Amerika. Umaga rin po. Umaga Magandang rin. umaga rin po Yeah. sa kanilang lahat. Sa So, mga kababayan ko dyan, good Yung morning. mga nasa UK, meron din tayo sa UK. opo. Halos magkapareho tayo ng oras. So, ako po yung inyong Kuya Joe ngayon. Sa ayaw niyo po Oo sa nga. gusto. Napansin ko parang wala si Kuya Joe, so alam ko na kung bakit wala si Kuya Joe ngayon. Kasi mukhang mapapalaban daw tayo. Balita mapapalaban sa Inglesan. Inglisan. Nako, Kaya nako. not feeling well ngayon si Kuya Joe. So, mga English daw po yung tanong. So, abangan nyo po yan ngayong gabi. Yung ating topic ay napakaganda at napaka-timely po. Especially po dun sa may mga trabaho na gusto ng mag-for good sa Pilipinas. At dahil nga po wala si Sir Joe, shout out po sa lahat ng nakatutok. Kina Pastor Joey po, yan. Yung atin pong masugid na mga viewers po sa ating live streaming through Facebook. Kung gusto nyo po magtanong, chat lang po kayo sa ating chat box sa Facebook. At tulad nga po noong naging topic natin last Last episode on our episode 13 about LDR. Tunay nga po, Pastor, ang dami nating natutunan. Oo. Di ba, Kuya Lando? Tama. Napaka-fruitful ng mga message ng mga guests natin. Yan, okay. So, ngayong gabi ay pag-aaralan naman natin. O, matututunan natin. Yan. Dahil meron tayong mga guests na expert dito sa talakayin ito. Nakapag-imbita tayo ng isang retired na manggagawa, dating OFW, at isang pastor, at isa rin ay isang financial advisor. Yan. Mahusay na businessman, entrepreneur. Mamaya siguro pakilala natin siya ng mas mahaba pa. So ngayong gabi po ay maganda yung ating talakayan. At shout out po sa lahat ng mga nanonood diyan. Kay Sa mga nakatune Ate in. Ligaya po, Yan. nag-shoutout po siya. Good morning daw po from Philippines. Okay, so shout out po sa inyong lahat dyan. Hindi namin kayo may isa-isa sapagkat limitado yung ating oras. So simulan na natin, Kuya. Yes, Pastor. Okay. Sino po ba yung guest natin ngayon, Pastor? Yan. Sino ba yung guest natin? Siguro umpisahan natin doon muna sa retired na. Okay. Yan. So, mas kilala ito ng maraming taga JLGM. Isa sa mga guest natin ay dating OFW. Opo. Isa siya, siya yung ating finance ministry head ng JLGM. So dati po rin siya manggagawa dito sa Jetsa. Oo, dati siyang manggagawa. Taga-outreach number 8 siya. Okay, so siya yung may hawak ng ating kaban Yeah. ng JILGM JEDSA. Okay po. So, tapos umuwi na dahil, of course, umabot na siya doon sa age of retirement. Kaya nga marami tayong matututunan sa kanya dahil siya mismo ay nandoon sa stage na yon. Okay, so tawagin na natin. Kasama niya yung kanyang may bahay. Okay po. So siguro magkaroon din ng ibang karagdagang impormasyon. So, palabas na natin si Pastor Tony Ginto.
programa, isa sa kaparaanan upang magkaroon ng malawak na karunungan ng bawat isa, lalo na sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Salamat po sa imbitasyon ng Kuya Tox at ni Pastor Ruel. At siguro po huwag natin sayangin yung oras. Isang oras lang pala yung ating talakayan. Yan. Pastor, pwede ba pakilala ninyo yung inyong napakagandang katabi dyan sa inyong nasa kanan? Welcome din po natin sa ating show ngayong gabi. Ito po yung aking may bahay na nagsisilbi kong hearing aid, nagsisilbi kong tagapayo, lahat-lahat siya sa akin. Wala pong, palagay ko hindi ako pwedeng gumalaw nang wala siya sa tabi ko, kaya lagi po siyang katabi. Amen. Ito po yung aking may bahay. Yan, magandang umaga rin po sa inyo. At salamat po at nakasama kayo namin ngayong gabi ito. So, ang pangalawa nating guest ay isa siyang coach. Yan, sa coaching staff. So, paboritong laro po ni Kuya Lando. Yan, sa basketball. Nagtapos siya ng BS Chemical Engineering sa Mapua. Yan. At nag-master's degree din sa Mapua. Chemist. Kumbaga chemist to. Major in chemical engineering. Professional educator. Yan. Ang background niya ay isa siya sa mga coaching staff nga. Nung ako'y nagbakasyon sa Pilipinas, nakakuha pa ako ng t-shirt. Ng t-shirt, ng ticket para manood ng PBA games. Dahil isa siya sa mga coaching staff ng Rain or Shine. Yan. Dati siyang actually estudyante ni Ate Guy. So kilala natin si Ate Guy, naging guest din natin dito. Pero ngayon nabaliktad na yung mundo. Siya na yung boss ni Ate Guy. Tunay nga na. So, kung marami tayong natutunan kay Ate Guy nung siya ay nag-guest dito sa atin patungkol sa financial, Siguro po, mas marami tayong mas matututunan. marami tayong matutunan dito dahil Ito po yung boss ni... ito yung boss Ate Guy, oh. opo. At salamat at pinaunlakan tayo ng ating panauhin ngayon. So tawagin na po natin ang ating panauhin, si Coach Edster C. Yan. Good evening Coach, po, pwede ba Coach. pakilala kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Ako'y nagagalak na naimbitahan niyo po ako dito sa inyong programa. Sana'y makatulong ako, lalo na sa mga manonood niyo sa larangan ng yung topic niyo ngayon is retirement planning. Yung puso naman namin ni Ate Guy nandyan talaga to help as many people as we can sa larangan ng pag-handle ng finances. And lalo na ngayon, yung topic maganda, retirement planning. So, excited na ako makasama kayo lahat. Yan, okay. So magandang umaga po muli, Coach Edster. So nakalimutan ko, no? Isa siya kung para po sa kalaman ng lahat. Siya po ay multiple awardee ng sa insurance in investment industry. So hindi basta-basta yung ating guest ngayon. Bigatin po tayo. Yan. So naka-receive din siya ng international recognition as leader and manager ng financial planning. Yan. Gamma So, awardee ito. So, Talagang matindi po yung kanyang knowledge at Yes. saka skills Oo, doon sa larangan na dahil- kanyang pinapasok po o dinadala ngayon. ito talaga yung linya niya. So, wag natin patagalin ang ating Pastor. mga pag-uusapan na ngayong gabi. So, siguro, umpisahan natin sa katanungan. No? Ano ba, no, what is the real meaning of retirement? Yan. Siguro, unahin natin si Pastor Tony. Pastor Tony, ano ba talaga yung ibig sabihin ng retirement? Yan. Alam po ninyo, matagal ko nang iniintay yung board na yan na may apply sa akin. Mhm. At inabutan na ako ng pagputi ng buhok, pero hindi pa ako nakapag-retire. Para sa akin po, ang retirement ay
can be defined as withdrawal from position or occupation. Yan po. Retirement is often looked at as a reward for long working career and an opportunity to do what we want when we want. Retirement can be viewed as cultural and biblical. So yan po ang aking may papaliwanag tungkol sa salitang retirement. At sana po sa pag-uusap natin na ito, may apply na yan sa akin. Salamat po. Ayan. So, salamat. So, siguro, malaman naman natin sa perspective nung hindi pa nagre-retire, pero marami siyang kaalaman. No? Ano ba itong retirement? Kasi meron ako napanood actually na video. No? Ang sabi niya, hindi ang retirement daw, hindi yung pag nakaipon ka na ng certain amount, pwede ka na mag-retire. Ngayon siguro tanongin natin si Coach. Coach Edster, ano po ba talaga ang ibig sabihin ng retirement sa mas malalim na kahulugan sa pananaw ng mga financial advisor na katulad mo? Actually, maganda yung katanungan na yan. Napaka-basic ng salitang retirement, pero when we look at it, parang iba-iba yung mga bagay na pumapasok sa isipan natin. Pero kung i-basic lang natin, lahat naman tayo, ang gusto natin is to retire. Ibig sabihin, yung ginagawa natin ngayon, yung labor natin, yung trabaho natin, matapos na. Di ba? Matapos na yung trabaho ko, yung hirap ko, kung OFW ako, yung pag-alis at pagbalik, dahil miss ko na yun. Gusto ko matapos na. Okay? So, yun yung iniisip natin, mag-retire. Matapos na yung pagtatrabaho. When it comes to retirement naman is, handa na ba na ako na matapos yung pagtatrabaho ko para magkaroon na ako ng retirement? Kumbaga, yung mga things na gusto kong gawin, magagawa ko na. Sa financial industry, sinasabi natin, ngayon, wala naman masyadong difference by the time na nag-retire. Ang pinaka-difference, ngayon masyado tayong busy sa mga ginagawa natin at wala tayong oras para gawin yung mga gusto natin. Okay? Pagdating ng retirement, iba-iba naman yung retirement age na gusto natin. May iba gusto mag-retire ng 50, 60. Yung mga iba walang choice, kundi continue pa rin magtrabaho, 65, 70, and all. Ang sinasabi naman nila, dati wala akong oras gawin yung mga gusto kong gawin kasi busy ako sa trabaho ko. Ang retirement naman, marami ka ng oras para gawin yung gusto mo. Ang tanong lang is, may means ka bang gawin yung gusto mo? Ibig sabihin napaghandaan ba natin yun? So basically, pag nag-retire tayo or retirement na natin, dumating na point yung retirement age natin, babalikan din natin yung sarili natin, tatanong, handa na ba ako doon? Handa na ba ako mag-retire? Okay? Enough na ba yung resources ko para kung mag-retire ako ng 65 at ang life expectancy is up to 80, 85, yung 20 to 25 years na hindi ako magtatrabaho, sapat na ba ang naipon ko? So, yun yung isang maganda ring katanungan para sa atin, para ma-realize natin kung pwede na ba akong mag-retire. Yan, okay. So, siguro meron pa follow-up question ka, Kuya. Opo, siguro kasi sabi ni Coach Edster po kung narinig po natin. So, may sinabi siyang certain age na at the age of ganito, 65, may time pa ba tayo? So, pumasok lang po sa isip ko, Coach at saka Pastor, ano po yung mga common misconception or mistakes ng mga empleyado or lalo tigit ng mga OFW pag pinag-usapan po natin yung retirement? So, sa inyo pong pananaw bilang Coach Ed. Sa akin, ang isang pinakamalaking challenge, lalo na sa ating mga Pilipino, is yung culture natin.
Kasi yung culture na anak, mag-aral kang mabuti para makapagtapos ka. Pag nakatapos ka, makapaghanap ka ng trabaho. Pag maganda na trabaho mo, bahala ka na kay tatay at saka kay nanay. Ayan. Okay. So yung ganong culture. Hindi ko naman sinasabing mali. Okay? Hindi ko naman sinasabing. Kasi yun naman yung magandang culture natin. Talagang malalapit tayo sa isa't isa. Close family ties tayo talaga. Pero yung burden and responsibility, okay, na ipapasa natin dun sa anak natin. Okay? Wherein, in fact, we have naman, di ba, may resources naman tayo. Being a good steward nga of God's blessing, may resources tayo para talagang paghandaan yung darating yung point na, oy, optional retirement, 60. Mandatory retirement, 65. Ngayon, kung 65 na buhay tayo hanggang 75, tignan mo lahat ng ipon mo. Masasabi mo na ba na pwede ka na huminto kasi yung ipon mo sapat na para sa panggastos mo sa 65 to 75. Ang pangalawang tanong, sa 65 to 75, enough na ba yung ipon mo para sa luho na gusto mo? Kasi iba yung kailangan mo sa 65 to 75. At iba pa rin yung sana nag-ipon pa ako ng mas marami kasi marami pa akong gustong gawin kasama ang misis ko sa pagtanda namin. So, yun yung mga maliliit na bagay na pwedeng tignan pagdating ng retirement, lalo na kung nalalapit na tayo sa retirement age na gusto natin. Iyon, gandang napakagandang Explanation insight, po. no? So, Kung retire ka ng 60, mabuhay ka pa ng hanggang 75 or 70, 10 taon, meron ka na bang sapat na ipon sa 10 taon na yon? up to the life expectancy po. Oo, paano kung mas mahaba pa? Naging 15 years, naging 20 years. Napaisip lang ako, kung halimbawa nga, retire tayo. Halimbawa, ako retire ako ng 60, meron pa akong mabubuhay ako ng 10 taon. Pagkain pa lang, dito, pagkain is 20 real, di ba? Yung isang meal po natin. Isang meal pa lang yon, 20 real. So, yung 20 real na yon, i-multiply mo sa 3 beses isang araw, meron kang 60. 60 reals. 60. I-multiply mo sa 365, magkano na yun, Kuya? Medyo malaki na po. Carry Basta over. gano'n na lang, Pastor. Sa mabilis na computation, pagkain pa lang, milyones na Iyon. Kung i-convert po natin siya sa sa peso. peso. Ang tanong kasi, Pastor, anong way kung paano ka magre-retire? Or yung totally na ayaw mo na magtrabaho? Or yung katawan mo is retired? Kasi yun ang nagiging, minsan kasi ang ibang tao, magre-retire hanggat kaya pa. Okay. Pero kung hindi na siya makaya magtrabaho, doon pa lang siya magre-retire. Aha. So, parang magandang pag-isipin din na ano ba ang dapat retirement ng tao? Dapat natin isipin pagiging retire. Physically ba or financially ba? Kasi yun yung dapat nating alamin sa ating mga life coach. Diba? So, Yeah. yun yung isang nabanggit ni coach at saka ni Kuya Ed na yung culture kasi natin. So, siguro pakinggan natin yung side ni Pastor Tony. Pastor, yes. Pastor, para sa inyo po, ano yung sa palagay nyo mga misconceptions or common mistakes ng mga empleyado or mga OFW kung ang pag-uusapan po natin is about retirement po? Alam niyo, karamihan sa mga OFW, napakaraming misconception yung sinasabi ninyo. At isa sa ugali ng Pilipino na hindi maalis ay yung pag-uugali na kumilos bilang certain period ay millionaire. Yung wala nang katapusang paggastos. Marami akong nakikitang mga OFW, maging mga kasama ko, sa tinagal-tagal din ng kanilang buhay sa abroad, ay hindi ko makitaan ng progreso, lalo na yung
magkaroon man lang ng bahay. At nakikita ko pag sila yung magbabakasyon, parang walang katapusan yung gastusan. Dahil sa mga kaibigan, barkada, gano'n. Pero kung nararanasan lang natin ang buhay sa Middle East, siguro magdadalawang isip tayo. Una, para sa ating pamilya, at pangalawa, itong sinasabi nating paghandaan yung retirement. Yun po ang isang sakit ng OFW. Yung iba naman, walang naiipon. Diyan pa lang sa gawain, minsan wala nang natitirang pera na involved sa sugal. Nagpunta ka sa abroad para guminawa yung pamilya, pero yung iba napupunta sa mga bagay na lalo ng masasama at hindi na napapakinabangan o wala man lang pakikinabangan na matitirang pera dahil nagsusukgal, nagbababae. Sa totoo lang, matagal din kami dyan sa Middle East. Lahat ng bawal dyan ay nagawa ng mga Pilipino. Ganon po yun. At marami ang hindi nakaipon. Sa lugar lang namin, doon sa aming probinsya, makikita mo na hindi sila talaga naging aware na paghandaan yung kinabukasan ng kanyang pamilya. Mabuti kung binata ka, kahit na binata, dapat mahalin mo yung kita mo. Yung pong stewardship ng biyaya ng Panginoon ay hindi nila napangalagaan. Kaya yun po yung mga misconception. Yan po yung nasa pag-uugali natin. Nasa pag-uugali natin nakagisnan o alam po ninyo, nasabi ko sa inyo, 28 years din kami dyan sa Middle East. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon at hindi kami nadako sa isang lugar na pagsisisihan namin balang araw. Kami pong mag-asawa ay piniyayaan ng Diyos na magkasama at kami po ay mayroong sariling bahay na ngayon. Bukod pa doon sa may kapirasong lupa na taniman ng bigas at saka mga fruit-bearing trees, mga gulay. At yun po ang isang kagandahan na napaghandaan namin para sa aming pamilya. Pastor, meron din factor din yung yung family. Kasi kung sino yung sabi, kumbaga, minsan, kung sino yung nakaluluwag, siya yung magbibigay doon sa mga pamilya mo na medyo siguro minsan yung mga ibang OFW hindi rin Tama yun. Maire-relate natin yan sa sinabi ni Coach na dahil dun sa kultura natin na mga Pilipino. At maire-relate din yun sa sinabi sa atin ni Pastor na pag yung culture natin na one day millionaire. So pag uwi natin sa Pilipinas. So and mostly yung mga vices, yun yung nagiging common mistakes ng mga Pilipino. Napakaganda nung kanilang i-share. Oo. So, marami dyan, may bakasyon nila 2 buwan, 3 buwan. 1 buwan pa lang gusto nang bumalik. Kasi budget na sila. Oo, kasi naubusan na ng PC. Inubos lahat. Siya lagi ang taya sa lahat ng kanilang lakaran. No? Hindi kumakain sa bahay, gusto lagi nasa labas. Kasi minsan lang naman daw, Pastor. Oo, minsan. Minsan lang to So, todo na. Tsaka in addition po dyan, Pastor, minsan kasi dito sa Middle East, normally lahat tayo may credit card. Ang laki ng credit limit. Pag uwi natin sa Pilipinas, sagad yung credit limit. Kaskas dito, kaskas doon. Kaya pagbalik ng Saudi, so first 3 months ng balik mo, binabayaran mo yung nagastos mo doon sa credit card. May utang ka pa. May utang pa. Yun nga, pag umuwi, nagbabago yung lifestyle. At dahil sa laging ganon, hindi lang yun.
every year kasi ganun. So ngayon talagang walang naiipon, Pastor. Tapos bili pa ng bili. Continuous cycle lang Continuous siya. cycle. Ganun Bakit na lang. tumatagal ka sa abroad na wala kang naiipon? Dahil kasi every year kang uuwi, gastos, ipon, gastos, parang Bayad, ipon, ganun. magiging cycle. Bukod pa yung bukod pa yung pasalubong. Ayun po, isa pa yun, Pastor. Siguro isa pa ring factor yun sa kultura natin na hindi tayo makauwi na wala tayong pasalubong. Kung halimbawa, marami yung kamag-anak mo, so iisipin mo, 1 year kang mag-iisip kung ano yung papasalubong mo dito sa Tatampo sa'yo pag wala. Ayan, isa pa yun. Culture pa rin. Oo, malaking factor 'yon. So, siguro may tanong nga natin. Pastor Tony, matagal po kayo, 28 years. Ano po yung naging sistema ninyo tuwing kayo umuwi? Lalo na kung 28 years, ibig sabihin ng mga early years ay uso pa yung mga talagang bigayan ng pasalubong, sabon, tsokolate. Ano po yung naging experience nyo rito, Pastor? Parang may nire-regalo. Alam po ninyo, yung kultura natin ay talagang mahirap unawain. At saka, hindi po maiiwasan talaga, lalo na sa mga, ang tao, akala, pagka nagkaanak, lumaki, nagkatrabaho, nagkaapo, akala na tapos na yung obligasyon. Hindi po. Mayroon pa rin pagkakataon na may instances pa rin na kailangan tulungan mo. At yun po ay kultura natin na hindi maaaring alisin sa atin. Yung pong sa amin po, sa aming mga anak, ay purihin ng Diyos at lumaki po sila na wala kami. Nung sila po iiwanan namin ay mga grade school student pa lamang. Pero nakagraduate po sila sa biyaya ng Panginoon nang masasabi natin na sila lang ay na marahil sa biyaya ng Diyos din ay nakatapos po silang lahat at napaghandaan nila. Pero ganun pa man, may pagkakataon na kailangan mo pa rin suportahan dahil merong pangangailangan hindi maiwasan. Isa po yung dapat na paghandaan din na bukod sa paghahandaan mo yung sarili mo, kailangan paghandaan mo rin yung mga apo mo, mga kamag-anak mo. Kultura po natin yan, hindi maiiwasan. Amen. May tanong naman po bilang kay Kuya Edsel bilang isang life coach. Bilang life coach ko, Kuya Edsel, bilang ano po ba yung mga dapat kong gawin bago mag-retire? Katulad nito, medyo bata pa naman po ako. Ano po ba yung mga plan ko para po sa aking retirement? Ano po ba yung pwede nating Napakaganda ng bata ka pa, yan, single. Yan ang pinaka-best time. mukhang bata? Mukha lang yan, Scott. Mukhang bata. Best time talaga yan para mag-start ng isang magandang financial plan. Before I go to that, share ko din yung experience ko. 2012, pumunta akong Israel for a sporting event. Isang manager sa hotel na nakausap ko, nalaman na Team Philippines tayo. Sinabi, I love Filipinos. Pero meron akong, I have one question with regards to how they do things, sabi sa akin. Sabi ko, ano yun? What can I help you with? And sabi niya, ito, siyempre, foreigner, Tagaluwi ko na lang. Sabi niya, ito hindi ko maintindihan sa mga namamasukan sa amin ditong mga Pilipino. Napakasipag nila, napakagaling sa gawain. Pero every time na matatanggap nila ang sweldo nila, pinapadala lahat sa Pilipinas. After 2 years sila magtrabaho rito, okay, papaalam kami, sandali lang, ilang buwan lang, babalik na naman at magtatrabaho. So, that made me mas lalo. 2010 ako nagsimula sa AXA Philippines as a financial advisor. 2012, nagkaroon ako ng puso and burden to try to help more OFWs. To try to think more na para mas lalo mong matulungan ang pamilya mo na nasa Pilipinas is to find a financial instrument that you would put your money
na mag-work better para sa'yo. Pag pinadala mo lahat, ubos. Ba? So, doon pumapasok na yung 50-30-20 rule na sinasabi namin lagi. 50% should cover your fixed expenses. Yung pumasok na income mo, 50% doon dapat para sa mga fixed expenses mo. So kung wala ka masyadong expenses dyan sa Saudi Arabia, i-fix mo rin yung expenses doon sa Pilipinas. Diba? Ito, fixed expense, 50% ng sweldo ko. 30% para sa luho natin. Gusto naman natin enjoy yung mga pinagpagura natin. So, sa natin kukunin yun? 30% ng income natin. While yung 20% dapat mapunta sa savings. Yun ang napaka-importante. 20% should go to your savings. So, kung 100,000 per month ang kinikita natin, 50% lagay tayo ng budget, dapat kasya yan sa fixed expenses. 30% para sa luho, pasalubong, kain sa labas, and kung ano pa yung luho na meron tayo. And yung 20%, yun yung talagang iipunin natin. At pag inipon natin, wag lang natin itago sa drawer, sa kahon ng box. Hanap tayo ng financial instrument that works better than inflation. Works better than the bank and works better than inflation. Kasi kung every year, 4%, 5% ang inflation rate, meaning, kung tatanungin ko kayo kung yung 1 litrong Coke dati, magkano? Baka 20 lang or 10 lang. Diba? Tapos ngayon, more than 30 or 40 pesos na. Yung value ng pera lumiliit over time eh. So kung ilalagay lang natin yan sa drawer natin at hindi kumikita more than 4 to 5%, in reality, yung value ng pera natin lumiliit. So, sa 50-30-20 rule na yon, yung 20% na savings, kailangan ilagay natin, itong 3% para sa emergency needs ko to. Itong 5% sa education ng anak ko. Itong 5% para sa retirement fund ko. Kasi, yung oras, hindi na natin maibabalik. And when we look back sa, naka-5 taon na pala ako sa Saudi, naka-10 taon na pala ako. Pagtingin natin sa bank account natin, parang hindi 10 taon yung trinabaho ko. Parang hindi 20. Parang kailangan ko pa rin bumalik. Parang kailangan ko pa rin. So we have to find, financial instrument. Kung makakatayo tayo ng sariling business, sabihin passion natin, then mapagkakitaan natin yung passion natin. Yun yung pinakamaganda talaga kasi hindi nyo mararamdaman nagkatrabaho kayo or nagtayo kayo ng business na mababurden kayo. Yun yung pinaka-best talaga. Or, kung hindi pa tayo confident enough sa business na gusto natin itayo, napakaraming financial instrument na pwede natin ilagay ang ating pinaghirapang pera at make it work for you. Pinaghirapan natin yung pera naman dapat ang nagtatrabaho sa atin. Find financial instrument that would give you more than 5%. Ang quick lang nga dyan, if I may share, kung 20 years old ka at gusto mo magkaroon ng 1 milyon, ang kailangan mo lang magtabi ng 655 pesos. Up to age 60, ilagay mo sa financial instrument na may 5% compounding interest, 1 million na. Age 30, 1,200 pesos lang. Kasi may 30 years kang magtatabi. By the time na nag-60, may 1 million ka. Age 40, 2,400 lang. Okay? 2,400 at pag age 50, 6,440 per month ang sinasabi ko. Okay? So, ibig sabihin, doable. Yung million, hindi naman yan mahirap kunin. Doable. But yung disiplina to try to set aside 50, 30, 20 rule, ang unahin yung 20. Yung iba sinasabi, yung 50% hindi kasya sa fixed expenses. Kurutin natin dun sa luho. Bawas tayo ng luho. Kung 80% hindi pa kasya sa fixed expenses, hanap tayo ng ibang income stream. Dagdag tayo ng konti. Pero yung 20%, hindi pwedeng hindi gawin. Dahil pagdating ng time na nalalapit na tayo sa retirement age, then doon na lang natin masasabi sa sarili natin, sayang, sana nakapag-ipon ako. Yan. Ayan, ganda. 50, 30, 20. Yan. Kasi nga, marami akong kilala. Kamag-anak pa mismo. Napakabait na bata. Lahat pinapadala. Yun. Yan.
Pag nagbabakasyon siya, wala silang pera. Kasi lahat pinadala niya at lahat ginastos ng pamilya niya. Pagdating niya doon, imbis na mag-relax, pag niya na-stress kasi pinadala lahat. Pagdating doon, wala naman po silang Walang pagkakitaan. Tapos wala siyang trabaho. Siyempre, nakabakasyon eh. Ang ganda na sinabi ni Coach. Coach, maraming salamat at talagang marami kaming nabuksan ng kaisipan dyan sa 50, 30, 20. Yeah. Pastor, ang problema, hindi po, tayo po medyo naliliwanagan sa retirement. Pero yung family po natin, extended, sabi nga po nung nagtanong sa atin, extended family. Hindi po din nila alam yung retirement. Paano natin ipapaliwanag siguro, sa kanila? itanong natin mamaya yan, after natin makuha yung side naman ni Pastor about doon sa tanong ni Kuya Lando kanina. Itanong pa ba natin po kay Pastor? Kasi sa side nyo naman po, Pastor, kasi 28 years po kayo nandito sa Saudi Arabia. At alam ko po, marami kayong na-experience kung paano nyo pinaghandaan yung pagre-retire. So, sa side nyo po, ano pong masasabi nyo doon na ano yung mga plano nyo at maipapayo nyo sa mga bata naming, mga katulad naming mga bata pa dito sa, bata pa ba tayo? mukha lang, Isip bata isip po. bata lang. So, Pastor. Magandang katanungan yan. At iba na sitwasyon namin ni Coach. Si Coach, nagpaplano pa lang. Ako nandoon na. Kaya maganda yung kombinasyon namin dalawa. So sasabihin ko sa inyo ang nangyari sa amin ng pagpaplano bago magtitiro. Una-una, di ko alam kung bakit pumasok sa isipan ng asawa ko na sabi niya, pag magpapatayo tayo, Daddy, isang floor lang. Ayoko nung maraming floor. Nakita ko po yung kanyang sinabi na ang advantage kung bakit. Yun lang hagdanan sa amin ngayon na hindi na namin maakyat. Kaya gusto niya isang floor lang. Marami po. Doon sa bahay namin, doon ko po na itayo yung aming church, no? Pero kung merong madadalaw kayo, mapapansin ninyo na lahat ng musical instrument, lalo na yung mabibigat, lahat po yan may gulong. May gulong na. Tinutulak na lang. So, napaghandaan namin na pag ikaw ay nag-retire, nag-umpisa kayo sa dalawa, lumawak ang inyong pamilya, babalik kayo sa dalawa. Yun. So, ang isang bagay na hindi namin napursi ay yung bahay namin ay 267 square meter ang floor area. Matakni niyo yun. Ang aming bahay ay 7 yata yung silid. Ngayon po, yung pinaglalaanan ng silid ay hindi po makauwi. May kanya-kanya ng pamilya. So makikita mo rito po yung siguro matatawag nating misconception ito dahil hindi mo nalalaman yung mangyayari sa hinangarap. Sabi ko nga sa inyo, nag-umpisa kayo sa dalawa, dumami, nagkaanak, nagkamanugang, nagkaapo, tapos naglakihan na sila. Bumabalik po kaming mag-asawa, dalawa na lamang po kami nakatira sa aming bahay. At paglilinis lang ng bahay, hirap na hirap kami. So, doon po yung isang na dapat mapaghandaan mo din yung mga bagay na yon. Dahil may iiwan kayong dalawa. Ngayon, sa amin pong kalagayan, ang pinaka-ehersisyo namin ay yung aming bakuran ay mga 3,000 square meter na lang. Nagtatanim kami ng gulay, naglagay kami ng palaisdaan, mga fruit-bearing tree, ornamental plants. Yun po maaaring masabi natin na libangan. Pero isang kaparaanan na yung pag-exercise
ng katulad namin mga senior, ma-maintain po namin. Maging sa paggawa po, sa paggawa ng mga dati mong ginagawa, hindi po namin yan naiwanan at talagang hindi namin iniwan kasi halimbawa ang trabaho mo ay sa accounting. Bihasa yung utak mo na gumagana ng ganon tapos bigla kang titigil, hindi po ako tumigil. Sa katotohanan, 5 buwan kami na nagbakasyon sa Canada at doon po sa Canada, pagka ang senior ay pupunta na, 3 araw pa lang gusto nang umuwi dahil nakakainip po. Pero sa amin po, ang nangyari, 5 buwan kami dahil yung gawain sa opisina ay pinatatransmit ko doon sa Canada at hindi po ako nagawain, nawala ng gawain habang kami po ay nandoon sa loob ng 5 buwan. Maging siya ngayon sa kasalukuyan, doon po sa pag-uwi namin, maaaring mauwi kami August 1, ay marami po kaming gawaing bahay na magagawa at parang nang ini-exercise muli yung katawan. Marami po kayong dapat isipin, lalo na po sa pagkakataon o sa period na maaaring hindi na nakakaya ng katawan, ay yung po dapat mapaghandaan. Hindi po rin tayo nakakasigura na lagi tayong may kasama na anak. Kung minsan po layo-layo. Ang isang bagay na kultura din natin, alam ko ba pagka nagkapamilya na yung mga anak mo, bihirahan ng dumalaw uli sa bahay. Parang ganun po. So, nakakalungkot din. Iisip ka lang ng kaparaanan upang yung mga kaisipang ganun ay mawala sa'yo sa pamamagitan ng pagiging busy, sa bakuran, sa dating trabaho. Hanggang ngayon po, yung dati kong trabaho, sa biyaya ng Panginoon, nagagawa ko pa rin hanggang ngayon. At ako nagpapasalamat sa Panginoon na umabot ako sa ganitong edad. Alam na ba niyo kung ilan ang edad ko? 79 po. Oh, blessing po. Turning 80 na po pala kayo. 79 going 80 na. Kaya ako'y nagpupuri sa Panginoon dahil biniyayaan pa ako ng konting kalakasan. At ang father ko namatay at the age of 64. Ako'y 79 na ngayon. Nalagpasan ko na siya ng 15 years. Iyon dahil lamang sa iba po kasi pagka tayo yung nabubuhay, yung utak natin hindi masyadong napapagod o gastado sa mga problema. Kaya malaking bagay na mabuhos ang ating kalooban doon po sa ating pananampalataya. Malaki po ang nagagawa noon. Ang pagsisilbi sa Panginoon ay napakasaya, wala kang problema, wala kang itindihin, marami kang kaibigan, yung po pananampalataya. Yeah. Marami pa tayong sigurong pag-uusapan pero tayo po ay kakapusin ng oras. Yan, so tama, no? Nakapag din nag-iisipan ko yan. Oo nga, pagdating ng panahon, hindi mo na kaya umakit ng hagdan. Napaisip ako, hanggang 3rd floor yung bahay namin. So dapat pala, ngayon pa lang bata ka pa, yung planning ng kung ano yung magiging future mo. Kasi eventually, sabi nga ni Pastor na hihiwalay sa iyo yung mga binuo mong pamilya. So at least, pinaghahandaan natin sa planning pa lang nung ating retirement home. Tama. So, siguro, karagdagang katanungan. Magkakano po, how much do I need to retire comfortably? Yan. Kasi po, kita natin, si Pastor Tony, masaya siya. Apo, nakapagbakasyon pa siya sa Nakapag-bakasyon Canada. pa, oo. Ngayon, ay
ilang taon na siya ngayon, 79. Kung nag-retire siya ng 60, ang haba na nung panahon, ibig sabihin, na-enjoy niya pa. Meron pa siyang PC hanggang ngayon. Opo, nasustain po niya Nasustain niya yung kanyang pangailangan. So, ang tanong is, meron bang certain amount, certain figure na kailangan natin? Coach, siguro sa'yo ko itanong ito. Meron bang formula dito? May figure ba kaming kailangan bago kami mag-retire? Actually, that's part of what we do with our client, di ba? Pag nag-usap kami, ang unang tanong na tinatanong namin, at what age do you want to retire? Pangalawa is, based sa income mo ngayon, are you living comfortably na? For example, sa 50,000 per month income, 75, 100, whichever income na meron sila, are you living comfortably? Then dun tayo magbe-base doon sa income niya ngayon, kasi basically kung komportable ka sa income mo ngayon, pag nag-retire ka, doon natin i-base yung amount. So basically, pag 50,000 na monthly income mo at gusto mo mag-retire na age 60, you need to have at least 7.8 million to be able lang to retire in the kind of lifestyle that you have right now. Ngayon, kung you want more pa in life, gusto mo pang pumunta ng Canada, US, and so on, then pwede nating dagdagan pa. Okay? Or kung, kaya nga, ang sinasabi, 100,000 per month ang lifestyle naming pamilya. So by the time na age 60 ka, mga 14M ang kailangan mo. Minsan nagugulat yung mga tao, ganyan ba kalaki ang kailangan ko? Ganyan pala kalaki ang kailangan para masustain na 60, kung katulad ni Pastor, 60 to 79. Hindi ko na masyado iisipin ang pera. One less thing to worry about. Okay? Pero yung kind of lifestyle ko, masusustain ko pa rin. Kaya nga, ang pagturo namin sa retirement fund, parang education fund. Ano ba gusto mo? Yung ilalabas mong pera o iipunin mo is equal doon sa kailangan mo sa retirement fund, or yung pera na iniipon mo, gusto mo equal doon sa tuition fee ng anak mo. Siyempre gusto mo, diba, mas maliit yung nilabas mo kaysa sa makukuha mo. So dapat ngayon, lalo na yung mga single, nagtatabi na kayo ng konti. Nagtatabi na tayo ng konti para sa mga, ang tawag natin sa retirement fund at saka education fund, ito yung mga sure expenses. Okay. Kasi yung mga unexpected expenses, health, unexpected yan, hindi natin alam kung kailan magkakasakit. Emergency fund, bigla nagka-pandemic, hindi ka nagtabi, saan mo huhugutin yung panggastos mo. Ito yung mga unexpected na dapat meron din tayo na itatabi. Pero yung education at saka retirement, alam mo naman pag may anak ka, talagang popondohan mo yung education. May sure expense ka na eh. Alam mo naman na hopefully, diba, with the Lord's blessing, tatanda tayo kasama ang mahal natin sa buhay. Pero may expense na rin, may risk pa rin yun kasi may expense pa din. So kung hindi tayo nakapagtabi ngayon at hindi natin nalagay sa isang financial instrument na pwedeng mag-work better than what the bank gives, then yun na, yun isang bagay na hindi natin maibabalik. Kung kaya natin magtayo ng business, mas maganda. May risk pa rin. Pero kung hindi, huwag patulugin ang pera. Put it in a financial instrument that would work better than the bank. Okay? Para let our money work for us. Sila naman pagtrabahoin natin. Napagod na tayo, kakakuha ng pera, kakalikom ng pera. Hayaan naman natin yung pera natin ang magtrabaho para sa atin. Yeah. Salamat, Coach. Napakagandang insight. May tanong doon, Pastor, paano daw yung mga maliliit lang sa May nagtatanong pa sa dito. yung mga minimum wage earner. So wala ba silang karapatan mag-retire? Kasi Yun yung common misconception pa rin. wala na karapatan mag-retire kasi ito lang yung maliit lang yung sahod. So, kasi po, normally talaga, pakinggan natin si Coach. Sige, Coach. Kailangan namin ng insight. Marami pong may common misconception talaga eh. Question sa amin, lalo na sa mga financial literacy talk na naiimbitahan tayo. Yan din yung common na sinasabi, hindi kasya, kahit 100% ng income ko, hindi kasya. Ang sabi ko lang is, then huwag mong hayaan na manatili ka
sa trabaho mo yan na hindi ka nakakaipon. Find other income stream. Alam mo, isang talk na binigay ko, mga Thai massage, yung mga nagmamasahe. Ang pangarap lang niya, makabili ng motorsiklo sa probinsya para sa asawa niya. Ang tanong ko sa kanya is magkano yung tip na nakukuha niya. Sabi niya, may nagbibigay 100, may 200. Sabi ko, yung tip na lang ipunin mo. Ibig sabihin, sa isang araw, nakakailan ka, i-multiply mo. Sabi niya, isang taon lang pala, kaya ko nang ipunin yun. Kung didisiplinahin ko lang, itabi lang yung tip, yung sweldo, hindi niya gagalawin. Sabi ko, ilang taon ka na nagtatrabaho dito? Sabi ko, 9 years. Sabi ko, di meron ka ng 9 na motor. Sabi niya, wala pa po. Sabi ko, bakit? Sabi niya, coach, ngayon ka lang kasi dumating dito para sabihin na kaya pala. So, in reality, kung yung sweldo natin hindi enough para makapagtabi tayo ng saving, find other income stream. Alam ko, madidiskarte ang mga Pinoy. Isa sa mga traits natin talaga yan. Minsan lang nagagamit sa konting kalokohan, yung pagiging diskarte natin. Pero alam ko, marami akong mga kasama sa Mapua na nagtatrabaho sa Middle East din. So, alam yung discarding Pinoy, pag pinakwento nila, nakakatuwa. Pero wag po tayong makulong sa isang trabaho na lahat ng nasusweldo natin ay panggastos lang. Wag po tayong makulong doon. Humanap tayo ng ibang trabaho. Kasi minsan, comfort zone. Ay, okay na ako, may trabaho na ako, nakakapagpadala na ako ng pera. Hindi ka pala nakakaipon. Wala ka palang naitatabi na pwedeng gawin business mo o business ng pamilya mo na nasa Pilipinas. So yung pera na nakukuha natin, hindi natin na ma-maximize. It doesn't work for us. So when we look back again, 8 years, 10 years, 12 years, 14, 15 years na pala ako nagtatrabaho. Okay? So ano nangyari sa naging trabaho ko? Kaya nga, katulad na sinasabi ni Pastor, let's be good stewards of the Lord's blessing. Binigyan tayo ng talento, okay? Gamitin natin ito. A simple savings and investment. Okay? Ilagay nyo sa insurance company that gives you interest. Ang maganda sa insurance company, kumikita na yung pera, may insurance ka pa. Just in case may mangyari sa atin, unexpected. Okay? Then meron ka na kagad inheritance na pwedeng ibigay kasi may life insurance coverage ka na. So little things na pwedeng gawin. Okay, kaya lang, there are certain times na anxious tayo. Kasi ang daming gastusin baka hindi kasya. Pero pag madidisiplina natin sarili natin at makadiskarte tayo na maganda, na huwag tayong papayag na hindi tayo nakakaipon, then alam ko, kakayanin pa rin natin. Amen. Napakagandang encouragement. So, discipline plus another source of income. So hindi excuse na dahil low income earner ka lang, hindi ka makapag-ipon para sa iyong kinabukasan. Shoutout dyan sa mga katulad ko na minimum wage earner. Meron po tayong karapatan mag-retire. May option na po tayo. Sa ating coach. Gagawa na ng ibang paraan. Katulad mo, aircon technician. So pwede kang mag-add na maglinis ng aircon. Shoutout po taglinis ng aircon. Outreach 18. Pasensya na po, nabisi lang ang aming technician. So, yan. Siguro karagdagang katanungan para naman ito doon sa ating mga... siguro kay Pastor Tony. Ang karaniwan pong kaisipan ng mga kamag-anakan natin na nandiyan sa Pilipinas, na tayo mga OFW, malaki naman ang income niyan. Malaki ang kinikita ng mga OFW. Kaya panay po ang hingi. Pag-uwi mo, kailangan ganito yung padala mo. Hindi tumatanggap ng pag humingi ng cellphone, gusto po iPhone. Yan. Branded ito sa mga branded. So, paano po, Pastor? Paano po ipapaunawa sa ating mga mahal sa buhay, mga kapag-anakan, na meron din akong goal sa aking pag-retire. Darating panahon, uuwi din ako. So, kailangan ko rin ng pag-ipunan niya aking sarili. Pastor, paano niyo po ito pinuunawa sa inyong mga kamag-anakan? Mahirap na kalagayan yan kasi base sa karanasan,
sabi nga ng in-check, I want credit. You want credit? I know give you, you no pay. I give you credit, you no pay, I get angry. Better you get angry. Sabi ng in-check. So, doon po sa bagay na yon, ipaliwanag ng maganda sa mga kamag-anak natin. Siguro mapagbigyan mo ng minsan, pero hindi palagi. Mayroong control po. Para wag lang sumama ang loob. Ngayon, isa yan sa sinasabi ni Coach na siguro paglaanan na lang yung mga ganon dahil hindi maiwasan, pero huwag natin sanayin sa ganong estilo kasi pagka lagi na naman ng ganon, ang ng tao hanggang may maaasahan, gagawin yon. Dahil hindi nila kuminsan natitikman yung hirap magtrabaho. Ipaunawa lang na marami pong ganyan. At maraming mag-asawa ang naghihiwalay dahil sa ganyan. Yung panig ni Mrs., yung panig ko, pagka pagmumulan pa namin ng awayan, hindi po namin yun nasubukan. Basta kung meron, bigyan mo na dyan para huwag lang sumama ang loob. Yan. Sabi ni Pastor, yung kasabihin na in-check. Bayaan mo na magalit. So, kayo po, Coach, ano pong maipapayo nyo po as life and financial advisor po para po dun sa mga nakikinig natin na mga kamag-anak ng mga OFW na nasa Pilipinas? Ang isa sa mga advice ko is continuous learning pa din. Okay? Continuous learning. When we say continuous learning is on how to handle finances. Kasi yan isang bagay na hindi naman tinuturo sa eskwelahan. Okay? Isa rin bagay na hindi rin natin minsan pag paano na yung nakagawian nila ang tatay, biglang lolo, yun na yung magiging kagawian natin. Paano na yung nakagawian dito, yun na rin. Continuous learning, magtanong tayo. Ito, maganda itong talakayan na meron po kayo na kahit pa paano makakatulong po sa mga OFW natin na nakikinig sa atin. Na ma-realize na, kung hindi ako magsisimula, kailan pa? Diba? Kung hindi ako magsisimula ngayon, kailan pa? Sabi nga, when is the best time to save? Hindi today, it was yesterday. The moment na meron ka ng income na pumapasok, kung kaya natin disiplinahin ang sarili natin sa pagbibigay alay sa ating churches, kailangan may disiplina rin tayo na magtabi ng pera natin. Dahil yung tinatabi natin pera is, sino ba ang gagastos? Tayo din naman ang gagastos. Pero sa future natin, ang tanong lang is, pasasalamatan ba tayo ng future self natin ngayon o mumurahin tayo na hindi tayo nakapag-ipon ng tama? So, palawakin natin yung isipan natin. Talk to financial advisors. Talk to people who know how to handle finances, how to do little business. Okay? Maraming ways na palaguin ang ating pinaghirapang pera. Ay marami. Okay? Alam ko na, syempre, again, yung culture na anak, aral ka mabuti, makakuha ka magandang trabaho, umihinto na ron eh. Okay? Sana may kasunod. Magkakuha ka magandang trabaho, makapagtayo ka ng sarili mong business. Diba? Magkaroon ka ng sarili mong pagkakitaan. Kay Pastor, nagkaroon siya ng sariling bakod na pwedeng pagkunan ng pagkain. Diba? So, yung let's pagbinigyan natin ng pag na-spoil natin yung kamag-anak natin na laging nandyan, meron. Baka yung culture hindi maputol. Okay? Bibigyan pa rin yung sapat. Okay? Pero yung sa atin naman is kailangan palaguin pa rin yung blessing na natatanggap natin. And yung isang bagay na talagang hopefully
ako, advocacy ko to educate discipline savings. Kumurot ka ng konti, hindi mo kaya 20%, subukan mo 10%. Hindi mo kaya 10%, subukan mo 5%. Kasi magiging habit yan eh. Lahat naman habit eh. Hindi mo kaya magtabi ng 5,000 per month, magtabi ka ng 2,500. Hindi mo kaya 2,500, 2,000. Huwag mo sabihin ang 500 per month, hindi mo pa rin kaya itabi. Di ba? So, if hindi ka nakakapagtabi pa ng pera ngayon, find other source of income. Look at your expenses. Baka pwede kayo mag-cut ng mga expenses nyo. Kung nag-Starbucks kayo dati, masarap naman ang 3-in-1. Di ba? Yung mga little things na pwede natin, ang pinaka-importante yung budgeting. You list down your expenses. Tingnan nyo yung mga fixed expenses nyo talaga at kung ano yung luho. Okay? And then, yun, pinaka-importante, huwag aalisin yung savings. Lalo na yung mga bata pa na iniisip, patagal pa ako mag-retire. And so on. Magugulat na lang tayo. Single, yung responsibility, konti. Get married, lumalaki. Nagkaroon ng kids, lalong lumalaki. Okay, then sana dati nung single ako, nagsimula na ako mag-ipon. So hopefully something na maunawaan natin na habang bata dapat nag-prepare na ng mga future expenses na pwede nating yung mga future expenses na makakatapat natin. Yun. Napakaganda. Pasensya na po, meron pong problema yung sound. Hindi ko alam kung doon kay Coach Edster. Yung iba po kasi nilalakasan na po namin yung sound dito pero meron pong problema. Anyway, alam ko naman ay naintindihan po natin yung sinabi ni Coach. At marami tayong natutunan. Marami. No? Bagamat talagang limitado yung ating oras. Marami pang mga tanong eh. Marami pang mga comment dito. Marami pong nag-respond dun sa topic natin ngayong gabi. Oo. Lalo na yung mga yung mga katulad naming minimum wage earner. Magiging average ka rin and above average. Bata ka pa naman kay Lando. Don't lose Isip hope. bata. Ang napulot ko rito, no, ang tumatak sa akin dito sa sinabi ni Coach at saka ni Pastor Tony, disiplina. Yun, importante. Basta. Disiplinahin talaga natin yung sarili natin, no, na sa bawat kinikita natin, magtatabi tayo. Pero bago yun, kalimutan ko. Doon sa 50, doon na natin kunin yung 10% natin para sa Panginoon. Opo. Oo. Sa una tayo maglagay, no, para doon sa Panginoon. Doon tayo kumuha sa 50%. Automatic na expenses mo na talaga yun. Oo, kasama doon, mauna din yung 10 para sa Opo, Lord. parang may narinig naman po, Pastor, parang dito rin sa topic natin. Ang sinabi niya is 10, 20, 70. 10 tithes, 20 yung savings mo, 70 expense dun sa kung gusto mo ng investment at saka dun sa luho mo, dun mo nakuhanin sa 70. Pero unahin mo daw yung 10, 20, 70. So, pero napakaganda po nung naging discussion natin ngayon kasi nagkakaroon tayo ng enlightenment kasi normally ito talaga yung common mistakes ng mga OFW at siguro po lalo dun sa mga nakikinig nating mga bagong dating pa lang ditong mga OFW. Yan, oo. So marami ang tumatagal sa abroad at umuwi ng luhaan. Opo. Oo, walang naipundar, 'di ba? Nagsumubok na bumili ng lupa o ng bahay, no? At lalo tigit po, Pastor, yun nga yung sabi ni Coach Ed na pag-uwi sa Pilipinas, hindi ka pa rin hindi mo pa rin makuha yung tamang retirement plan mo kasi iniisip mo pa rin yung education ng mga mo. So hindi po nila napaghandaan yung retirement. Parang nangyayari, doon pa lang sila nagpa-plan. Pag-uwi pa lang. So, and kanina na-mention naman nila na maraming paraan. So yun nga, yung life insurance o retirement plan, yung SSS natin, MP2. So marami tayong way para mapaghandaan natin yung retirement plan and which is nakita naman natin kung paano pinaghandaan ni Pastor at yun yung mga common na pinapayo ni Coach. Yan, oo. So sa mga OFW po natin, marami po sa atin kasi binabaliwala na yung ating SSS.
dahil nasa abroad, hindi na pinansin yung SSS, yung PhilHealth, yung Pag-ibig. So malaking bagay po ito dahil ito lang yung isa sa pwede nating gawin na ating lagyan ng investment dahil pagdating ng panahon, dito tayo huhugot. Yeah. Yan po. Yan, oo. So, sige po. Siguro bago tayo magtapos, ay hingan natin ng final message yung ating mga guests, no? Insights, ano man yung nais niyo pong iwan, no, sa atin, sa mga nanonood, nakikinig, patungkol po dito sa ating talakayin ngayon. So, let's hear your final messages. Kay Pastor Tony po muna. Ang tanging may papayo ko po sa ating mga kaibigang OFW ay gamitin nila ng matino. Spend wisely yung kanilang kinikita. Sabi nga ni Coach, kailangang mag-ipon. Dahil kung tayo ay waldas ng waldas, napakahirap po ang aabutin natin pagre-retirement natin. Baka hindi tayo makapag-retire. So, yun po ang may papayo ko. At si Coach, naipayo yung ang magandang investment ay insurance. Para sa akin po ay mas magandang, kung meron bibiyayaan tayo ng Panginoon ng medyo sizable or considerable amount, ang may papayo po ay mag-invest sa real estate. At halimbawa na meron na kayong naiipon, tama yung sabi ni Coach, huwag patulugin. Ibili po natin ng lupa kasi yung lupa, hindi po yan nag-devalue. Lagi po yan na tumataas. Yung lupa, pwede mo rin kagaya sa amin. Ngayon, hindi kami bumibili ng bigas, nasusuplayan pa namin yung aming mga anak ng bigas. So, maganda po yung real estate kasi hindi nagdi-devalue ang niya, ng halaga. Kaya yun po ang tama po yung I agree with Coach. Talaga na yung kanyang ay iplanong maigi. Hindi ako nagko-compute ng kagaya ni Coach. Basta sa isip lang. Pero maganda yung sa kanya dahil yun ang kanyang trabaho sa investment. At siguro po ay ang mapapayo ko kung napakinggan nila yung sinasabi ni Coach, paano gamitin ng tamang stewardship and blessing ng Panginoon, sundin po natin. Huwag po kayong makinig sa mga kaibigan natin. Huwag kayong padala. Huwag kayong one day millionaire. Mahirap po yan. At ang may papayo ko, sikapin ninyo na masinop ang inyo pong pinaghirapan. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Pastor. Ang ganda na, no? Pagsikapan, masinop Yan. yung ating pinaghirapan. So, tayo ang naghihirap dito. So, dapat pagdating ng panahon ay meron tayong huhugutin. Yan. Okay. So, panghuling pananalita po kay Coach Edster. Last final statement po para sa ating lahat. Una sa lahat, salamat sa pag-imbita sa akin dito. Okay? And natutuwa ako na kahit paano ma-share ko po yung expertise ko in terms of financial planning. Ang madalas ko ding pagkausap ang mga single or newly couple, ang sinasabi ko is, kailan nyo mas gustong gastusin nyo na pag-ipunan nyo? 40 kayo, 50 kayo, o 60? Kasi pa nagsimula kayo ng 20 plus years old mag-ipon, 10 years yung ipunin, tapos na ng 30, palalakihin nyo pa, by the time na 40, maganda na yung kinita ng investment mo. And then, 40 pa lang, meron ka na paghuhugutan. Pero kung hinayaan mo na saka na lang, 40 ka nagsimula, 50 tapos mo ng hulugan, tapos palalakihin mo pa ng konti, 60 mo gagamitin. Okay? Baka by the time na nag-60 ka, yung mga gusto mong gawin dati, hindi mo na magawa.
So as early as we can, try natin na yung pumapasok na income, makapag-set aside po tayo. And wag po tayo mahiya na kumausap sa mga financial advisors kung ano yung tamang gawin natin sa ating mga income. Whether you put it in a real estate, you put it in a business, you put it in a financial instrument that would help your money grow, mas mauunawaan natin kung saan mas babagay sa atin, kung saan ilalagay. Kasi kumausap tayo ng mga taong yun yung expertise. Katulad ni brother dyan, na expertise ang pagkumpuni ng mga aircon. Kung may problema ako sa aircon, siya yung kakausapin ko. Bakit hanap ako ng iba? Same way, kung sa mga finances yan, hanap tayo na makakausap natin, na makakapagbigay talaga sa atin ng magang advice para madesisyonan natin. Mahirap makapag-desisyon kung hindi natin nalalaman kung ano pa pala yung mga iba't ibang options na meron tayo. At sa huling pananalita, let's always keep ourselves healthy as well. Kasi ngayon, nagpapakapagod tayong magtrabaho para lang makakuha ng wealth. Pag hindi natin iningatan ng ating health, yung wealth na nakuha natin, pang-recover lang natin ang health natin. Doon din mapupunta, magkakasakit and all. So, importante din na habang nag-iipon tayo, meron tayong income, may disiplina tayo mag-set aside, is yung health din natin is talagang, tamo si Pastor, age 79, na-enjoy niya yung labor na ginawa niya before. I'm sure dahil sa disiplina rin sa health niya. So, yun, we set aside a portion of our income as young as we can. Hindi naman kailangan malaki. Importante lang masimulan. And let's be as fit and healthy as we can be para ma-enjoy natin yung maiipon natin ngayon. Maraming salamat po. Yeah, napakaganda. Maraming salamat, Coach. At kami talaga ay natuto ng husto dito sa aspetong ito. So, pwede na tayong Sinabi ni Coach, turn to the expert. Wala akong sound. So, kaya nga, yung background niya, now I can. Yeah, now I can. So, Yes. Ngayon pa lang, kaya na nating gawin itong ating pag-iipon para sa ating retirement. Yeah. Kasi whether we like it or not, darating tayo sa puntong yon. Opo, napakaganda rin po nung sinabi ni Coach na pag hindi natin alam, mag-turn to the expert tayo, Tama. mag-consult tayo sa kanila kasi sila po yung yung more knowledgeable na tao para makaalam at makatulong din sa atin. Lalo na si Coach Edster, ito yung kanyang advocacy. Apo. Yan. Kaya nung sabihin ko kay Ate Guy, pwede ba si Coach ay hindi nagdalawang isip? Kahit na madaling araw na dyan sa kanila ay talagang pinaunlakan tayo. Oo, nagpuyat. Yan. So maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak dito po sa programa ng Kuya Talks. At yung mga ating viewers ngayon, at yung mga magiging viewers pa po nito, ay talagang magiging kapakipakinabang ito sa lahat sa atin. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagpapaunlak sa amin pong programang ito ng Kuya Talk. So bago po tayo magwakas, ay of course, idudulog natin sa Panginoon itong ating patuloy na gawain. At maging yung mga nakikinig po o makapakinig nito, actually, ang bukod po sa paghahanda natin ng ating pinansyal na kalagayan, higit sa lahat, paghandaan natin yung walang hanggan na ating patutunguhan. Actually, yung retirement natin ay hanggang 60, 70, 80. Siguro 85. Mahaba-haba na yon. Pero pagkatapos nun, saan ka na? Siguro, bago natin tapusin itong programang ito, ang iwan din nating tanong sa ating mga viewers ay pagkatapos mong paghandaan yung iyong retirement dito sa lupa,
napaghandaan mo na rin ba yung iyong final destination? Yung iyong pang walang hanggang buhay. Saan ba papatungo pagkatapos nito? Kung hindi niyo pa po alam ang kasagutan, isa lamang po naman ang sabi ng Biblia, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. There's no other way except our Lord and Savior Jesus Christ. Paano natin gawin? Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. So, sa atin pong pagwawakas, nais ko po kayong anyayahan. Tayo pong lahat ay yumuko at wakasan natin ang programang ito sa panalangin. Aming banal sa pangalan po ng Panginoon Jesus, kami nagpapasalamat sa inyo sa katapos na gawaing ito. Naniniwala po kami, O Diyos, na marami pa ang maaabot nito pong programang ito. Lalo na yung amin pong mga kababayan, yung amin pong mga kaibigan, kamag-anakan, Panginoon, na darating sa punto ng kanila pong pag-retire. Salamat po sapagkat na-enlighten ang bawat isa, natuto, Panginoon, ang bawat isa sa pamamagitan ng programang ito at lalo higit sa pamamagitan ng amin pong mga online guests sa buhay ni Coach Edster, maging ni Pastor Tony, Panginoon, na siya naming nakasama ngayong gabi. Patuloy po, we are praying, Lord, na patuloy mo silang pagpalain at gamitin pa ng higit, Panginoon, sa kanila pong mga ginagalawang ministeryo, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, higit pa ang amin pong mga kapatid na ito para po marami pa silang matulungan, Panginoon, at sa mga advocacy, Panginoon, na kanila pong ginagalawan ngayon. Gayon din, sa pagkakataong ito, sino man yung nakikinig o nakakapanood nitong programang ito, sa katapos na talakayin, maaring natuto tayo kung paano natin paghandaan yung mga natitira pang bahagi ng ating buhay dito sa lupa. Pero over and above, nais po naming ipaalam din, ipabatid sa bawat isa na pagkatapos ng buhay dito ay meron pang panibagong buhay, yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos. Kung kayo po ay hindi pa nakakasigurado ng inyong patutunguhan, ang sabi ng Biblia, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, walang ibang ang Panginoong Jesucristo, na namatay para sa atin. Wala tayong gagawin kung hindi tanggapin lamang natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa mga sandaling ito, nais ko po kayong i-guide sa isang maiksing panalangin. Kung nais nyo ng buhay na walang hanggan na iniaalay ng ating Panginoon, sumunod po kayo sa maiksing panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari ng aking buhay. Patawarin po ako sa aking nagawang kasalanan magmula ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Ikaw na po ang magpatakbo ng aking buhay at ikaw na ang maghari sa buhay kong ito. Salamat po, Ama. Ako'y naniniwala ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Muli, binabalik ko sa inyo ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, kaysa ng Banal na Espiritu Santo. Amen. 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 So magandang gabi po muli. Salamat po muli sa ating mga guest po. Yes. Yan, bago po tayo magwakas, kami po ay nagnanais din na magpaabot din ng konting biyaya ba. Yan. Sa ating mga nanonood, bukod po sa mga kayo ay nanood at natuto, makakatanggap din po kayo ng ating complimentary t-shirt. Yan. Kung kayo ay nag-share nitong ating live FB Live ay maaari kayong manalo. No? Magpaparapol tayo ng isang Kuya Talks t-shirts. Okay. At saka yung atin pong mga guests, makakatanggap po kayo ng complimentary t-shirt po ng Kuya Talks. So, hintayin nyo na lamang po itong ating Kuya Talks t-shirt.
pasensya na po at wala kaming TF. Ang ibibigay po namin sa inyo ay Kuya Talks t-shirt. Ayan. So, makakarating po sa inyo itong t-shirt na ito. Okay, so sige po. Pag lumabas po yung inyong pangalan, ay kung kayo ay nandiyan pa, pwede kayo manalo kung kayo ay nandiyan pa. I-type nyo lamang yung #retirement. Okay. Hashtag retirement. Yun po yung ating retirement. So, sige kuya, paki-roll na yung ating ruleta. Yan. Spin the wheel. Spin the wheel. Spin the wheel. Ayun. Si Kuya Vicente de los Santos. De los Santos. Yan. Kuya Vic, paki-type lang po #retirement Yes. at magkakaroon ka ng bagong-bagong Kuya Talks Ayan. t-shirt. Kuya Sige, Vic. so hindi pa lumalabas doon sa atin. Medyo delay yung ating lumabas na yung kanyang pangalan. Okay. Shout out po kay Pastor Robert. Yeah. Yan. #retirement doon po kay Kuya Vicente de los Santos. Yan. Kung nandiyan ka pa, paki-type po yung #retirement. Yan. Shout out kay sa aking father-in-law, kay Tatay Rene. Yan. Ngayon lang siya nakano. Hashtag. Wala ba? Parang wala po yata. Wala yata siya. Mukhang nag-left. iniiwan na tayo ni Kuya Vincent. Yan. Sige, so... Isa pa po? Bigyan natin na po. Ayun. Yan na po. Ayan, Humabol. Okay, Yes. okay. So Kuya Vic, type lang po nung size niyo po. Yung size. At anong outreach kayo kung kayo nandito sa Saudi Arabia? Opo. Paki-type yung inyong outreach kung kayo taga JLGM. Yan, para ma-deliver namin sa inyo yung Ayun. t-shirt na yan. Kung kayo naman ay nasa ibang lugar, ay wag po kayo mag-alala at makakarating sa inyo itong t-shirt na ito. Yes. Kahit pandemya. Yeah. Shout out nga po pala dun sa ating mga sponsor. Yung nagpakain po sa amin nung nakaraan, si Cornec. Yan. Sarap po yung bagong ngayon, yung Cornec. May bagong Cornec po. Ayan, okay, shout out. Business, yan. Shout out din kay Ate Dang. Ate Dang, Yes, maraming Ate salamat Dang. sa iyong Peanut butter. Peanut butter. Ang sarap ng Yan, peanut butter. Kahit okay. sa kahoy, pwedeng ipalaman. Yan. Ayan, Coach, pwede po namin kayong bigyan ng pagkakataon na bago Na mag-invite po. Mag-invite Yes. kasi for your information, si Coach Edster po ay isa sa mga managers ng AXA. Yan. Yan. Sige Coach, bibigyan ka namin ng pagkakataon magsalita para dyan sa inyong... Invite everyone po. So, sa mga naghahanap ng makakausap regarding your retirement planning, education planning, or simple mga health plan, pwede niyo po akong i-contact Coach Edster or Edster C sa Facebook or Instagram. Paki-add na lang po, and kung ano yung mga priorities po natin na gusto natin paghandaan, hopefully makatulong kami ng team ko. Isa dyan sa mga team ko, si Ma'am Ligaya Gonzales, na hindi po ako ang boss niya, siya pa rin ang boss ko. Nanay-nanayan ko po talaga. Dati kong high school teacher, nagturo din po ako, naging co-faculty ko siya hanggang sa itong advocacy na to educate discipline savings. Ito po yung naging advocacy namin to help as many Filipino as we can na matuto mag-discipline savings, put your saving in a financial instrument that would work better than the bank, would work better than the inflation rate, para naman yung pinaghirapan natin pera, ma-enjoy naman natin yung benefits na yun. So hopefully makapag-servisyo kami sa inyong lahat. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, okay. So nakita niyo po yung kanyang yung ating pong pinost diyan, AXA Insurance. Siya po ay isa sa mga yan po yung kanyang advocacy para matulungan ang ating mga kababayan sa pagmamanage ng ating mga financial. Opo, Pastor, talagang
etong AXA is talagang proven na talaga. Yeah. So alam ko po meron din po kayong AXA. Kasi Kuya Mike, hindi pa man nakikilala si Coach Edster, may aksa na siya. Yeah. Patapos na po yung AXA ko. So salamat po sa AXA. Shout out po sa AXA. Ako po, may axe lang po. Palakol lang po yung So muli po, salamat po sa ating mga guests. Iniimbitahan po namin kayo na yung lahat po ng ating mga episodes ay makikita nyo po sa ating Facebook at YouTube channel. So subscribe lang po. sa ating YouTube channel. Kuya Jonard, yan po. Yes. So, every Saturday, 8 p.m. Every other Saturday. Yeah. First and third Saturday Saturday of the month, 8 p.m. Middle Eastern Time. Okay, so doon din po sa ating Facebook page ay makikita nyo yung lahat ng ating mga episode ng Kuya Talks. Yan, okay, Po. so So dahil po dito sa Kuya Talks, lagi po kayong may inspire. yan, motivate. And educate. Yan.